Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime at shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patayin. Sa likod niya, sa pananabik at dagandong ni Bai Xiaosheng, ang hindi mabilang na mga disipulo na nasa unang palapag na ay isa-isang sumugod mula sa pasukan upang suportahan ang Aaron. Ang magkabilang panig ay nasa bingit ng pag-atake. Kasama ang lahat ng mga tao sa likod, ako, matutulungan ko si Aaron na linisin ang kanyang likod, para hindi mag-alala si Aaron sa kanyang kaliwat kanan. Sa labas, mayroon ding mga alagad ng ang Blue Mountain Pavilion ay patuloy na tumatawa at pumapatay sa mga zombie, upang ang taas ng mga zombie na nakasalansan ay patuloy na bumababa, upang ang bilang ng mga zombie na umakyat sa itaas ay patuloy na bumaba. Sa oras na ito, ang Aaron ay parang isang makinang pangpatay na ganap na pinakawalan. Apoy sa langit, gulong ng buwan. Ang itaas na palapag ay ibinagsak ng gintong liwanag, at daan-daang zombie ang nilamon ng itim na hangin sa labas, ang apoy sa lupa ay nagninangas, ang kulog ay dumarating, ang sibat at espada ay humahantong pababa, at sila ay dumiretso pababa. Boom! Earth gumagalaw na bundok, umuungol, libu-libong bangkay ang nahuhulog, bumalik ang lahat sa akin. Sa sandaling ininom ni Aaron ang kanyang galit, bigla siyang gumalaw sa kanyang kamay. Kaya niyang pumatay ng zombie na umaatake kay Moyang sa isang iglap. Oo, tumanggo si Bai Xiaosheng at kumaway, withdraw. Muling nadala ang enerhiya ni Aaron, at ang kanyang mga mata ay namumula pa sa magic blood. Broken. Boom. Ito rin ay isang thunderbolt, na nagtulak sa daan-daang zombie na lumipad. Bang. Nang masira ang pader, lumipad pababa mula sa ikalawang palapag, bang-bang. Ang buong ikalawang palapag ay lumipad din kasama nila, at ang makapal na grupo ng bangkay ay nawala na. Aaron ay matagumpay na umakyat sa gusali, umalis si Lu Yuan na nakatayong mag-isa sa itaas kumuha ng 2 pangkat ng mga lalaki at mga kabayo, nag-cross ang kanilang mga ngipin, umatake at ipinagtanggol ang isa't isa, at nagsimulang umatras ng dahan-dahan patungo sa labas, hintayin ang pader. Nag-iwan ng isang salita, sumipol si Lu Yuan at inakay ang mga tao na linisin ang ilang mga zombie sa tabi niya pagkatapos noon, isang grupo ng mga tao ang mabilis na nawala sa kalye. Ang napakalaking tunog ng pagkasunog ay umaakit ng maraming mga zombie sa nakaraan. Bilang karagdagan sa pagkakatay sa Aaron, ang restaurant ay napapaligiran pa rin ng husto, ngunit hindi bababa sa ito ay hindi kasing dami ng dati. Ngumiti si Aaron at tumalon sa unang palapag mula sa pasukan. Gamit ang isang galaw sa kanyang kamay, maaari niyang ibalik ang bakal na plato sa pasukan at selyuhan ito. Nakita ko ang pinuno. Nang mahulog si Hansani sa bahay, lahat ng tao sa bahay ay nagbigay pugay sa kanya. Sa sandaling ito, kung siya ay isang alagad ng Mastiko Alyansa o hindi, ito ay gayon. 3,000, nakabalik ka na rin sa wakas. Pagkatapos ng pulong, agad na nagtipon sa paligid sina Bai Xiaosheng at Moyang sa ilog at lawa. Late akong bumalik at pinahirapan ka. Han 3,000 din sa wakas ay lumago ng hininga sa puso. Sa lahat ng paraan, siya ay nag-aalala at nagkasala, sa takot na dahil sa kanyang pagkawala ng malay, ang kanyang mga kapatid ay mapahamak. Higit pa rito, tila hindi pa huli ang lahat, na nagpapabagabag sa Aaron. Kung hindi pa huli ang lahat, malalaman naming babalik ka para iligtas kami. Maghihintay kami ng isang salita. Tumawa si Bai Xiaosheng. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, agad itong nakakuha ng pag-aproba ng mga tao. Tama, Aaron, naniniwala kami sa iyo. Panipi, kung talagang nahihiya si Aaron sa pagbabalik ng late,
isama mo kami sa limeng bilang kabayaran, hindi ba, mga kapatid? Apat na kakaiba sa oras na ito malakas ng ngiti paraan. Oo, tama, pinuno ng Korean League, sambahin natin siya. Agad namang sumagot ang iba. Sa sandaling bumagsak ang boses, lumuhad ang isang grupo ng mga tao, sa pangunguna ng apat na natitirang halimaw sa Jangbei. Ang kahirapan ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Bagamat ang mga taong ito ay hindi pa magkakilala noon, kailangan nating umasa sa kanila sa loob ng maraming araw upang tayo ay magkakasamang mabuhay sa isa't isa. Tumango si Bai Xiaosheng at mahinang sinabi. Ngumiti si Aaron, tumingin kay Mo Yang, daw 12 at iba pa, at tumingin kay Liu Xia at iba pa. Matapos ngumiti at tumango si Mo Yang, tumango siya, dahil lahat sila ay magkapatid, bakit kailangan mong lumuhad? Isang salita, isang leng. Sa sumunod na segundo, biglang naghiyawan ang mga nakaluhod na ito. After I was rejected last time, akala ko hindi na ako sasali sa Mystery Alliance sa buhay ko. Ngayon meron na akong, ha. Pagkatapos nito, tayo rin ay mga alagad ng misteryosong lalaki. Mga kapatid, ito ay tinatawag na panatilihing bukas ang mga ulap at nakikita ang araw. Nang makitang napakasaya nila, ngumiti sina Bai Xiaosheng at Han Sanchen sa isa't isa. Gayunpaman, dito, kailangan kong magpasalamat sa isang tao, dahil kung hindi dahil sa taong ito, kami ay nagkaroon ng belch. Oo, ang sabi mo, bagamat iniligtas tayo ng pinuno ng Kyuso Alliance, ang commander ng FUDA ang sumuporta sa atin. Nga pala, paano ang iba? Ang isang grupo ng mga tao na tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, ay sinusubukan upang mahanap ang figure ng Fumang. Nang marinig ni Han Sanchen ang mga salitang ito, halatang hinahanap niya si Fumang sa karamihan. Nakikita niya na may mahalagang papel si Fumang sa kanyang pagkawala sa pagkakataong ito. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa wakas, hindi gumawa ng tunog si Fuli. Naturally, ito ay nasa isang maingay at masayang kapaligiran, na mahirap matagpuan. Aaron browse isang kulubot, na pagtanto hindi pagkatapos doon oras kilay isang kulubot, mabilis na hakbang ng direktang patungo sa tulong mula sa paglalakad. Sina Bai Xiaosheng, Mo Yang at iba pa sa lawa ng ilog ay lumulubog din sa kanilang mga puso, at mabilis na sumunod sa kanila. Anong problema? Aaron kilay masikip-wrinkly, kagiyat na boses liwanag nagtatanong ng isang paraan, ang buong puso ng tao din rises isang sutla hindi alam foreboding. Hindi ko nakikita si Fumang, ngunit naiiyak ako nang makita kong. Umiling si Fuli at bahagyang humiwalay sa kamay ni Aaron. Kumulat siya at bumagsak sa lupa na may luha sa kanyang mukha. Ano ang problema? Paano si Fumang? Walang magawa si Aaron kay Bai Xiaosheng at Mo Yang. Tulungan mo mang. Nagkatinginan sina Mo Yang at Bai Xiaosheng at hindi alam ang isasagot. Nga pala, hindi ba pumunta sa kusina si Fumang sa wakas? Wala siya sa laban natin, kaya dapat nasa kusina pa rin siya. Biglang may naisip si Bai Xiaosheng at nagmamadaling sinabi. Tama na, tumunog din si Mo Yang. Kusina, Han 3,000 eyebrows isang kulubot, ay makakatulong upang umalis sa tulawi pagkatapos, direktang itulak ang layo ng karamihan ng tao, mabilis patungo sa kusina. Mabilis ding sumunod si Bai Xiaosheng at ang iba pa sa lawa ng ilog. Kung ikukumpara sa bilis ng Aaron, natural na masyadong mabagal ang mga ito. Kapag sinubukan nilang makapunta sa kusina, nakatayo si Aaron sa pintuan ng kusina, nakatitig sa kusina habang ang mga mata ay nakatutok sa kanyang mukha. Ang natitira na lang ay kalungkutan. Sa ilang sandali, sumugod si Aaron. Nang makitang ganito ang Aaron, biglang nanlamig si Bai Xiaosheng at ang kanyang mga barkada. Nagmamadali silang pumunta sa kusina. Ang eksena pa lang sa kusina ay biglang nagmulat ng mata. Isang bangkay ang nakahandusay doon, hindi gumagalaw. Bagamat napakaligtas sa kanilang mukha, ang kanilang mukha ay kasing wax ng papel. Tulungan mo mang. Mabangis na tumingkayad si Han Sanchen, hinawakan ang kanyang braso, inalog-alog ito at sumigaw. Tulungan mo siya. Han 3,000 kagyat na sigaw, sa parehong oras legs cross umupo, handa na swerte sa kanya. Mabilis siyang binuhat ni Bai Xiaosheng at ng iba pang mga tao sa lawa ng ilog nang marinig nila ang utos, ngunit may ilang tao na inilipat ang kanyang katawan pasulong. Snap!
Isang piraso ng malambot na damo na nakabalot sa tela ang tumagas mula sa kanyang katawan. Sa oras na ito, ang kanyang itaas na katawan ay halos walang laman. Hindi maipaliwanag na mga bagay, natakot Aaron sa isang tumalon, ngunit higit pahayaan 3,000 isang tumalon, ay ang kanyang itaas na katawan sa oras na ito ay lubhang uncoordinated. Aaron sa puso ay tumataas ng hindi kilalang premonition, kailan magbubukas ang kanyang damit sandali, ang buong tao instant malaking sorpresa. Sa ilalim ng mga damit, ito ay isang katawan lamang na may halos kalansay na. Si Mo Yang, nagulat din si Bai Xiaosheng at iba pa. Hindi na nagsalita, mabilis na tumayo si Mo Yang at pinalayas ang lahat ng taong sumunod sa kanya. Pagkasara ng pinto ay pumikit siya at bumantong hininga. Paano? Paano ito mangyayari? Sabi niya. Aaron beat his teeth. Sa oras na ito, bahagyang lumingon siya at sinuri ang kanyang mga binti. Saglit na hindi niya napigil ang tumayo at buhatin ang sarili. Umiyak siya. Ang iba ay nakatingin sa katawan ni Fumang, umiiyak o magkayakap. Patay na si Fumang. Sa halos isang paraan ng kamatayan na walang buong katawan, namatay siya dito ng malamig. 4 na araw, kasama ang buong 4 na araw ngayon, lumabas na lahat ng sopas na kinakain natin. Ay, nang maisip ito ni Bai Xiaosheng, wala siyang kahit katiting na pagduduwal, sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng walang katapusang panghihinayang. Isang sampal sa mukha, heavily fan in his face, bakit? Bakit ako tulala? Bakit hindi ko nahanap na ginagawa mo ang mga katangahang bagay na ito? Nakapikit si Mo Yang, kahit nakapikit siya, patuloy ang pag-agos ng luha. Hindi man siya nakasama ng mahabang panahon kay Fumang, alam niya kung gaano kahusay ang ginawa ng Mang Fu na ito. Sa isang putok, lumuhad si Mo Yang sa lupa. Iniyuko ang kanyang ulo at umiyak. Mula ngayon, ang buhay ko sa Dao 12 ay may bahagi ng Aaron at ang bahagi mo sa pagtulong kay Mang. Mahigpit na itinikom ni Dao 12 ang kanyang mga ngipin at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Fumang, I'm sorry. Ang pagkain na hinahanap mo para sa amin ay ang presyo ng iyong katawan, at kami. Naghihintay pa rin na magdala ka pa ng pagkain. Bang! Biglang may malakas na ingay. Hinampas ni Aaron ang kanyang kamao sa kalan sa kanyang harapan. Ang malaki at solidong batong kalan ay naging pulbos. Tumangala si Aaron at pinilit na huwag nang lumuha pa. He gritted his teeth, this has nothing to do with any one of you. It's me. Pinatay ko si Fumang. Kung babalik ako kanina, he would. The more he talk about it, the more difficult Aaron ay para kontrolin ang kanyang emosyon. Kahit anong tingin niya sa kanyang mapupulang mga mata ay patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Niyakap niya si Fumang sa kanyang mga bisig at hindi napigil ang umiyak. 3,000, hindi kita masisisi. Kung sisisihin kita, masisisi ko lang ang mga demonyong monghe at ang mga zombie. Tinapik ni Bai Xiaosheng ang Aaron sa balikat. Ngunit nang mahawakan niya ang kanyang kamay ay agad na binaril ang buong tao ilang metro ang layo. Sa oras na ito, ang ulo ni Aaron na nakabaon sa balikat ni Fumang ay pula na may dugo sa kanyang mga mata, at ang kanyang itim na chi ay nagsimulang magningning mula sa kanya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po